Lumabas sa pagsusuri na positibo sa rabies si Kilua, ang golden retriever na pinagpapalo hanggang mamatay sa Camarines Sur. Pero giit ng PAWS o Philippine Animal Welfare Society, hindi porket may rabies ay tama na ang ginawang pagpatay kay Kilua. Saksi, si Darlene Kai. Tingin nga ako ng face, bebe. 8 araw na mula ng brutal na patayin ng golden retriever na si Kilua. Ang asong nakunang pinagpapalo at isinako pa ng isang lalaki sa Bato, Camarines Sur. Pero hindi pa rin nababawasan ng sakit para sa amo niyang si Vina. Na-overwhelm po ako sa lahat ng nangyayari, pero nananaig pa din po yun doon na nasasaktan pa rin po ako, pero kailangan po magpakatatag. Kahit masakit, napagdesisyonan niyang i-exhume o ipahukay ang labi ni Kilua para matest kung may rabies. Depensa kasi ng pumatay rito, bigla na lang nangagat si Kilua. Nahagip din sa CCTV ang pagdamba niya sa isang dumaraang residente. 5 araw nang nakalibing si Kilua nang hukayin ito at itest. Ang resulta, positibo sa rabies si Kilua. Ang rabies ay virus na pwedeng makuha mula sa ibang hayop na infected din ng rabies. It takes around 1 week to 10 days bago ma-infect siya. No? Sometimes hindi lang lalabas kaagad yon, walang symptoms sa lalabas. Ayon pa sa veterinarian, kasama sa mga posibleng epekto ng rabies ay ang hindi normal na behavior at ang pagiging agresibo, gaya na lang ng panunugod at pangangagat. They don't have any control now of their brain because the virus already affected the brain. So, yeah, uncontrollable na. Nagiging siya yung temper, nawawala sa sarili basically. Kahit unprovoked. Very possible no na nasa terminal stage na siya. Kumalat na yung virus sa brain. Oo. Kasi may mga dogs naman na quiet lang pero rabid. Tapos biglang pala may rabies pa sila. Delikado sa tao ang rabies. Kapag nakagat ang tao ng aso o anumang hayop na infected ng rabies, pwede niya itong ikamatay kapag hindi naagapan. Ayon kay Arazas, may anti-rabies vaccine si Kilua. At ayon din sa PAWS o Philippine Animal Welfare Society, hindi porke may rabies ay tama ang ginawang pagpatay kay Kilua. Hindi justified yung pagpatay kahit positive sa rabies. I think the only way na justified is kung ina-atake ka na, makikita natin hindi po ito yung nangyari kay Kilua. Siya po yung hinabol. Hinahabol po niya yung aso kahit nagtatago na yung aso. Patuloy pa rin po yung pag-habol niya at gusto niyang pupukin talaga hanggang sa mamatay. Base sa manual ng Bureau of Animal Industry, ang isang hayop na pinaghihinalaang may rabies ay dapat dumaan sa 14-day observation period. Sa mga kaso raw ng highly suspected rabies cases, saka pa lang sasailalim sa humane euthanization. For those people po na nag-iisip na porket positive ang isang aso sa rabies, okay na lang napatayin ito. Mali po kasi may tamang, gaya po ng sinabi ko, may tamang proseso po para doon. Kaya desidido pa rin daw siyang magsampa ng kaso. Kanina, nagpasa na si Arazas at PAWS ng joint affidavit complaint sa Provincial Prosecutor's Office ng Camarines Sur para sa mga kasong paglabag sa Animal Welfare Act at Anti-Rabies Act na isasampa nila laban sa pumatay kay Kilua. Handa raw si Arazas na sagutin ang gasto sa pagpapagamot ng mga nakagat ni Kilua. Sinubukan namin na makuha ang panig ng lalaking pumatay kay Kilua, pero ayon sa kapitan ng Barangay Tres Reyes, ayaw na raw munang magpa-interview ng lalaki. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.